Kamusta mga tol? Dylan Harper breakdown. Talaga bang isang legit na future superstar ng NBA etong si Dylan Harper? Parang upgraded na Manu Ginobili no? Abay, try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, 6'5", 20 years old, 215 pounds at second overall pick nito nakaraang draft. Dati na breakdown na natin to mga tol no? Bago siya pumasok sa NBA Pero ito, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung naging laruan niya sa rookie season niya sa NBA. Yung stats niya sa regular season, 11.8 points, 3.4 rebounds, 3.9 assists, 0.8 steals, 0.3 blocks, 1.4 turnovers, 50.5% sa field goals, nice! 34.3% sa 3 points at 75.6% sa free throw in 22 minutes sa loob. Pero ngayong playoffs mga tol, medyo tumaas ha. 13.3 points, 5.5 rebounds, 2.6 assists, 1.1 steals, 0.2 blocks, 1.6 turnovers, 52.7% sa field goals, 33.3% sa 3 points at 84.6% sa free throw in 26 minutes kada laro. Nice, tumaas talaga. Okay, simulan muna natin dito mga tol ha. Dahil nga 6'5", 215 pounds sa point guard to, ang lakas mga tawa ng batang to mga tol no? Ito talaga yung unang-unang advantage niya Point guard to na pwede mga labaw tulad yan, ganyan no? Ang laban pa ng katawan nito no? At ganyan talaga ang uso ngayon sa NBA mga tol. Yung mga malalaking guards, diba? Para sa Kid Fiesta, ganyan yan Palagi mataas na kuko sa mga drops yung mga ganyang player. Si Capri pa nga pinuwersa, lakas! Ulitin ko 6'5", 215 pounds to mga tol. For comparison, yung anak ni Lebron, 6'2", 190 pounds lang yun. Si best shooter sometimes naman, 6'2", 185 pounds. Ang kamas nito mga tol sa laki tsaka sa height, si Mahal Murray ng Denver Nuggets, 6'4", 215 pounds. So makikita mo talaga, kapag maliit na point guard na napatapat dito kay Dylan Harper, talaga namang kayang-kayang katawanan no? O yan, tingnan nyo, tumatawa sa kanya, si Master Jeremiah Pierce 6'3", 190 pounds yan, pero parang ang liit at ang nipis no? Kung ikukumpara kay Dylan Harper Pag etong batang to mga tol, nasanay na ganyan tulak, agaya nung ginagawa tulak ni Nana, diba? Nako po, marami talaga papahirapan tong batang to. Si Nana kasi mga tol, 6'6", 195 pounds yun Mas matangkad lang siya ng 1 pulgada kay Dylan Harper, pero mas mabigat naman si Dylan Harper ng 20 pounds. Ayan, tinan nyo, tumatawa sa kanya dyan, si Kalansay, walang yamo. Talsik si Kalansay, walang nagawa no? Ito yung ganito, tingnan nyo mga tol, ganyan yung tulak na ginagawa ni Nana, diba? Tabi dyan tol, dak-dak! Yang kasing height niya na yan mga tol, kadalasan talaga pang shooting guard na pwesto na yan sa NBA Tapos point guard siya dito okay talaga yan ganyan, diba? Pangalawa mga tol, ang galing sa layup ng batang to no? Ang taas din kasi talaga ng abot ng layup niya, ganyan kataas, tingnan nyo Ito yung isang reason kung bakit minsan parang nakikita ko dito si Manong Ginobili mga tol, dahil sa mga layup na ginagawa niya na ganyan Take note mga tol kaliwat kanan pa ang layup nito si Dylan Harper Yan pa yung isang maganda sa kanya talaga, diba? Kasi tulad yan, nilipan na niya sa kaliwang kamay niya yung dribble, tapos sa kanan siya pumunta, tapos kanan kamay yung finish, talagang good siyang ganyan tingnan niyo, kaliwa na naman sa laksak niya dyan, diba? Pero kung kaliwang kamay pang-finish mo dyan, isisikip talaga yan. Kaya kanan kamay yung ginamit niya, palayo pa sa depensa, ang ganda. Ito pa, sa kaliwa na naman ang salaksak niya dyan, diba? Kaliwang kamay nila, pwede, no? Para meron depensa sa bola. Pero tingnan niya, dinukot bigla sa kanan, nice naman. Ayos mga tol, no? Ayos talaga yung mga layup niyan, approve talaga sa akin yan. Kaliwat kanan kasi magaling pa Diyan din magaling si Manong Ginobili, mga tol, sa mga layups, diba? Hindi mo alam kung saan layup yun, bigla-bigla na lang dumudukot, naka-layup na pala ito, tingnan nyo yung mga galaw nyo dito mga tol Manong na manong talaga yan, ang pinagkaiba lang ito, makapalang buhok, si Manong panot Pati pag dribble para si Manong mga tol Tsaka yung creativity niya sa mga pag-layup, hindi pa naman talaga ka-level ni Manong Ginobili Pero may mga konting similarities talaga. Minsan kasi, kapag parehong kaliwete, mapagkakamala mo talaga, parang pareho gumalaw no? Diba yung mga ganyan layup, tingnan nyo, palayo pa sa ring, ang taas pa ng pabanda, nice naman tol Ayan pa, tingnan nyo ang peke niya rito mga tol Wala naman talagang papasaan doon, pero pumeki pa rin to, tsaka itinira, ganda Tsaka itong mga gatong galaw, yung parang barado na pero nakakatira pa rin, manong na manong yung ganyan mga tol no? Ang ganda ng footwork talaga. Ayan pa, tingnan nyo, pares lang nakatulok yung kaliwan leg, goods talaga, hindi talaga traveling yan kapag ganyan. Ayan pa, isa, paikot-ikot na naman, kanan naman ngayon ang pivot foot parang traveling talaga mga tol pero hindi naman talaga tinatawagan ng traveling sa NBA Ilang beses ko rin nakita yung ginagawa niya, paikot-ikot na galaw na yan Parang kahit nga doon sa laban ata sa OKC o sa New York Knicks yung playoffs, parang nakita ko tong galaw na to Tapos walang yan, mabilis ito si Dylan Harper mga tol, akala mo talaga hindi na uubusan ng turbo, parang palagi nakadi sa controller Kahit nung finals nakita natin yung ganito, diba? Yung hindi naman talaga fast break, tapos biglang tumurbo, walang yan, ang bilis, naiwanan talaga lahat Dak-dak!
Diba isa, fast break na naman to. Wala nang nagawa si Mahal Murray tsaka si Joker, nakaturbo na, nakalayap na kagad, ang bilis eh. Mabilis na, maganda pa lumaya, patangkad pa. Pag eto na-improve pa niya mga tol, ang dami talaga papahiraman tong batang to eh. Kasi kadalasan, kapag mas matangkad, mas mabagal yun, diba? Pero itong Stylion Harper, solid talaga ang bilis ito para sa isang 6'5 na player. Hoy, like mo, hype ka, ano na? Nakakalimutan ko lang ang paalala, di na maglalike. Tigas sa mukha eh, mag-like ka na! Tapos to mga tol, yung dribble Stylion Harper mga tol, hindi pa talaga elite ha, pero napaka-solid talaga, above average talaga yan sa NBA, nakalayap na naman. Una na nating ipinakita yung mga ganyang pihit pag sumasalaksak, diba? Ang ganda ng pihit, tapos kanan ng layup, nice naman. Yung iba, puro kanan, o kaya puro kaliwa lang, pero ito, kapag marunong ka pumihit mga tol, pwede ka talaga mag-change ng direction eh. Tapos paloob, patay din yan. Ito, tinan nyo, ang ganda nasabayan siya sa lateras, diba? Pumihit siya, nasabayan na naman siya sa lateras, pihit na naman siya, nice! Nakatir na nga, wala nga lang, sayang. Pero hindi pa yun ang favorite niya mga tol ha. Ang mas madalas ko talaga nakitang ginagawa niya, eto, yung behind the back dribble na ganyan, tapos sabay salaksak uli, nakaturbo pa yan mga tol ha. Mabilis siya sa salaksak, tapos bigla siya magbi-behind the back dribble na ganyan para magbago ng direksyon. Ang ganda talaga eh. Again, nakaturbo yan mga tol habang ginagawa niya yan ha. Eto yung actual speed niya, tingnan mo, ganyan no. Mas madalas ko nakikita yung na ginagawa niya kapag papunta siya sa kanan ha. At yan, lipat sa kaliwa, tapos nilipat na naman sa kanan, nice naman tol. At kadalasan, wala nang extra dribble pagkatapos ng behind the back dribble. Buwelo na kagad yung kapag ganun eh. Kaya kanan naman pinang-finish, nice naman. Ang nakakagulat dito mga tol no, yung crossover pa nga yung mas bihira niyang gawin. Kalamitan sa mga bata ngayon, mahilig mag-crossover, diba? Pero again, habang nakaturbo to, bigla crossover, tingnan mo nakabuwelo na naman nga, pakaliwa, layup yan. Hindi pa yan mala megastar Kyrie Irving ang dribble mga tol ha, pero pwede talaga marating niya yung ganung level. Parehong yung dribbling tsaka yung layup mga tol, parehong pwedeng marating niya yung level ni Kyrie Irving pagdating sa dribbling tsaka sa layup. May ginagawa pa nga siyang ganito yung after ng bunggo, biglang change of direction at sa kabila na siya lilayap na ganyan. Again mga tol, Manong Ginobili na move yung ganyan, diba? Ayan sablay nga lang yung layup, sayang. Si Dwayne Wade dati mahilig din sa mga ganyang galaw mga tol no? Mas gagaling pa yan dyan kapag lumakas na yung tulak niya parang yung kay Nana. Kasi kapag ganyan naglalatera sa depensa tapos tinulak mo, diba? Mas magaan talaga yan, gumagalaw kasi o nga, naguro pa nga yung tinulak niya nakalayap na nga. Tinan niya parang ganun din, diba? Parang pahap pa nga yung ginawa niya rito para makapag-change yung direction siya Hindi madali yan mga tol pinapractice talaga yan ganyan Basta wag lang kayo mag-same foot landing or tatawagan kayo traveling kahit sa atin. Tapos yung side step, ginagawa niya rin to mga tol, pero bihira ko na talaga nakita Mas madalas ko actually nakita yung kanina na pumunta sa ibang direction pagkatapos bumunggo. Pinoy to mga tol, pilam yan, diba? Lahat ng Pinoy na nagbabasketball marunong sumide step. Kaya kasira palagi chinelas dahil sa side step Tapos athletic pa to mga tol. Hindi naman sobrang athletic na dunker talaga, pero kaya talaga niya magdaktak na ganyan Kumbaga, kumpara natin uli kay Mahal Murray, halos magkasingay tsaka bigat lang sila, diba? Pero di mo makita dumaktak ng ganito si Mahal Murray Ayan, ganyan, tingnan niya nakabuel siya dyan, diba? Sinabayan pa nga dak-dak! Pass break naman to. Tingnan niya mga tol, inilag muna niya yung bola bago dinaktak. Ang ganda Mahilig pa nga humangtay to mga tol, diba? Dadaanin ka sa pataasan ng talon, kapag nauna ka bumaba, di talo ka. Parang ganyan, tingnan niya Isang sign niya na pagiging athletic mga tol ha. Kung akong gagawa niyan, baka isang kaunan sa lopas maubos ko, masakit pa rin ang katawan ko Pero nung kabataan ko, ganyan din ako humangtay mga tol. Nakapagluto na nga ng ulam, tsaka napagsaing na nga yung nanay ko, hindi pa rin ako bumababa Again, isang armas na naman niya mga tol. Marami talagang armas tong batang to no? Baka nagtataka kayo ha. Tol, bakit parang puro ata sa loob yung pinapakita mo makatira tong batang to? Asan yung 3 points Ganito kasi yan mga tol. 55.2% ng shot distribution niya sa loob talaga lahat At 60.2% doon umapasok, kaya nga mataas yung field goal percentage niya Ito na yung hinahanap nyo. Tingnan nyo 3 points niya ha. This season, ang total niya 34.3% sa 3 points. Sa left corner, 5 out of 14 siya, 35.7%. Mas mababa sa league average, 38.7%. Sa left wing naman, 9 out of 35 siya, 25.7% yan ha. Mas mababa na naman yung sa league average, 35.2%. Sa top naman, 13 out of 34 siya, 38.2%. Mas mataas naman yung sa league average, 35.2%. Sa right wing naman, ito yung pinakamarami yung tinira 21 out of 66 siya dito, 31.7%.
31.8%, mas mababa sa league average yung 34.6%. At sa right corner naman, 12 out of 27 siya. Dito lang mataas actually yung average niya 44.4% siya, mas mataas siya sa league average yung 38.6%. Pero mga tol, hindi talaga itong 3 points ang straight ng batang to sa ngayon no? 2.6 sa 3 point attempts per game lang yung tinitira niya out of 9.2 attempts per game. At tingin ko tama naman talaga yan mga tol kasi para magamit palagi niya yung straight niya sa loob, di ba? Malaki siya Mas madami pa actually yung 3 point attempts ni Wembanyama kaysa sa kanya. 5.5 3 point attempts ni Wembanyama this season. Eto pa, kahit yung mid-range mga tol, konti lang talaga itinira niya rito Bihira kasi siya mag-pull up 33 times na siya tumira sa mid-range ngayong rookie season niya mga tol, napaka-konti talaga no? Pero again, sa ngayon mga tol, tingin ko tama lang yan kasi nga malakas tong batang to sa loob Si Taguro nga, Zion Williamson, diba hanggang ngayon, hindi pumupull up yung hype na yun Pero tingin ko mga tol, sa off-season, kailangan pagtuunan niya ito ng pansin, diba? Eto mga tira niya sa labas na ganito Kung gusto niya maging complete scorer, kagaya ni Nana, kailangan gumaling din siya sa mga gantong pull up. Para yung depensa, kunwari, aabangan na lang yung mga salaksak niya kasi puro salaksak siya, diba? Meron siya magiging pang-counter na tira. Pati eto, yung mga short jumpers, mga tol, kung saan magalis megastar Kyrie Irving, di ba? Konti lang talaga 83 times na siya tumira ng ganito ngayong season, Kung ako masusunod, mga tol, mas okay, eto talaga yung master niya, yung gantong shot, Kasi kaya talaga niya makapasok sa loob, di ba? Isama na niya yung pa-floater kasi bihira ko talaga siya nakita pum-floater, Para dumami talaga yung variations niya sa mga tira niya. Yan, yung ganyan, tingnan nyo, kaya niya makapasok sa loob kasi nga, ang laki niya, di ba? Para hindi naman puro layup, mga tol. Ang problema kasi dyan, kapag puro layup ka, mga tol, ganyan, tingnan mo, pwede ma-anticipate talaga ng defender yung gagawin mo, di ba? At masasabayan ka talaga palagi. Athletic naman siya, matangkad siya, pero kahit na, di ba? Ang daming malalaking players sa NBA. Ayan, baos, pansitan. Kaya parang ganyan, tingnan nyo, naunahan siya sa pwestuhan, di ba? Ang ginawa niya, papasok pa rin sa loob, di yung baldog na baldog tuloy. Kaya meron pagkakataon talaga na makikita mo, ay, rookie pa talaga tong bata to, ganyan kasi. Kumbaga, unpolished pa talaga mga tol Hindi mo makita tumira na ganyan yung mga legit na star marker sa NBA, di ba? O ito, minsan makita mo talaga na ganyan, yung walang tinamaan talaga yung tira, baldog na baldog talaga no? O ito, kunwari si Lolo Bron, mga tol makikita mo bang ganyan, nakapos ang tira ni Lolo Bron. Teka lang, wrong example ata Si Kyrie Irving, makikita mo ba ganyan, kapos yung tira? Hindi, di ba? Eto, mga lagpas 10 beses ko nakita, kapos talaga yung tira niya Hangin lang talaga, tinatamaan Kahit nga nung finals, mga tol, kung tama yung pagkakaalala ko, merong isa doon, libre-libre siya sa right corner, pero walang tinamaan Kapag etong batang to mga tol, matutunan niya kung paano tanggalin yung pagkakadiin sa turbo at mamaster niya yung gantong tira, GG talaga yan kapag ganyan. Kasi yan talaga yung kulang sa ngayon mga tol Yung simpleng galawan lang pero magulang, di ba? Palagi kasi nakaturbo tong batang to At saka yung mga assist pala mga tol, kung napansin nyo, wala pang drop pass tong batang to Kapag sumasalaksak to, diretso talaga palagi sa ring kahit ngayong playoffs Kailangan matuto siya bumasa ng depensa, lalo na malakas siya sumalaksak, di ba? For sure, iipitin siya palagi ng depensa para meron siya pang counter kapag ganun yung ginawa sa kanya. So ayan mga tol, sa ngayon, umaasa pa talaga si Dillon Harper sa bilis niya at athleticism niya, di ba? Kasi nga, bata pa siya, normal naman yung ganyan Pero sky's the limit talaga para sa batang to Meron kasi siyang katangian na hindi mo kayang ituro at yun nga yung height at yung speed niya. Tall point guard kasi to mga tol, kita nyo, si Kate Pierce tam ng Pistons ngayon, di ba? Ang lakas Pwede maging ganun din tong batang to, kaya mas magaling pa. Kailangan lang pagtunan niya ng pansin sa mga off-season, unang-una yung tira nga niya sa short range, di ba? Yung para kay Kyrie Irving, kailangan gumaling siya sa ganun para hindi pa laging layup yung ginagawa niya. Pati yung 3 points niya, kailangan talaga gumaling din siya sa 3 points, di ba? Kahit wag na siguro yung mid-range, okay lang, 3 points na lang muna, tsaka yung short range Yung sa short range kasi mga tol, magagamit niya sa mga pick and roll. At yung 3 points naman, kailangan talaga niya yun kasi kakampi niya si Wembanyama, di ba? Kailangan sure ball sa 3 points yung mga kakampi ni Wembanyama Hindi niya kailangan ng pull up sa 3 points, mga tol, hindi ganun Kahit mga catch-shoot lang sa 3 points, gumaling siya sa ganun, okay na yung ganun Kapag etong batang to, naging polish na, kumbaga, nahasa na talaga siya, tapos magaling pa rin siya sa layup, mabilis pa rin siya, tapos magaling na siya sa short range, tapos maging sure ball na rin siya sa mga catch-shoot sa 3 points, naku po, magiging star marker rin na talaga tong batang to kasi okay rin yung depensa niya, malakas na depensa to, di ba? Mula point guard hanggang small forward, pwede niyang bantayan So wait and see na lang tayo mga tol, mukhang matigas naman tong batang to O ano pang imakas, mali kayo, mga itarang OKC.